Okay, the pin A, which connects the 200 kilogram steel beam with center of gravity at G to the vertical column is welded both to the beam and to the column. To test the weld, the 80 kilogram man loads the beam by exerting a 300 Newton force on the rope which passes through a hole in the beam as shown. So calculate the moment reaction at the welded pin at A, and then calculate the reaction at the center of the pulley, and calculate the reaction at A in kilonewton. Okay, sige. So bali ko, hopefully naintindihan, no? Parang cantilever ito. Tapos yung weld, parang sinasabi niya, it provides moment reaction. So again, pwede natin isipin na ito ay naka-fix, no? Fix itong support na to. Okay? So may ano diyan, may mga reaction. Okay? So um ano-ano yung mga forces acting on the beam. So kunin natin yung free body diagram ng beam. So guys, pwede kayong malito dito kapag ka in-skip nyo yung pagdodrawing ng free body diagram. Yun, actually, pwede kayong malito dito, no? So, kunin natin yung free body diagram ng beam. So, nahin na natin yung center of gravity. So, ito yung weight. Di ba? So, nasa ano yan? 1.2 meter. 1,200 mm. So, yun yung weight which is, ano yung weight? 200 kilogram. Ay ko muna W. Tapos, take note, may naka-attach dito na cable dito. So, meron diyang tension. Kasi ang cable, lagi namang tension yun eh. May tension. Okay, yung layo niyan from here is 0.6 plus 0.3, so 0.9 meter. Okay? And then may nakatayo dito na tao, no? So maga parang ano nga to eh, ganyan siya eh. So, may nakatayo dito na tao. So syempre, yung tao may bigat. Di ba may bigat, di ba? So, mamaya na ko na isulat, no? Pero ito kunwari yung bigat ng tao. Tapos meron dito reaction sa A dahil fixed support, tsaka moment. So actually sa una, hinahanap lang natin yung moment reaction eh. So kapag ang ginawa natin dyan is nilagay lang natin dito yung bigat ng tao, weight ng man, which is ano yung weight ng man? 80 times 9.81. Tapos yung weight ng ng beam ay 200 kilogram times 9.81. Actually, pwede na tayo mag-moment. Tapos ito namang T, given naman tong T. Ayan, no? Yun yung tension eh. Di ba pag ang tension, yung pulley mo frictionless, pare-parehas lang yung tension dito. Okay, bali guys, hindi pala ito naka-attach ha. Hindi yan naka-attach dito. Parang may, sabi niya kasi parang ano lang yan, may butas doon. So, ito lang yung naka-attach. Okay? So, kapag nag-moment tayo, pakita ko lang. Moment tayo kunwari. Sa moment ka sa A, para makuha mo MA, no? So, we have um, 200 times 9.81 times 1.2 clockwise. And then, ito naman, plus 80 times 9.81 times yung moment arm niyan, ito, 1.2 plus 0.6. Na 0.6 kasi ito. So, 1.8. Ayun, plus ito. Okay, tapos, plus yung tension na 300. 300 times 1.2 plus 0.9 is 2.1. Ayan. So, lalabas na tension in Newton is 4,300. So, in kilonewton, that's 4.4, no? So, nasa choices. Mali yun. No, mali yun. Bakit? Ang mali doon, hindi lang to weight ni man. Okay, kasi hinihila, meron siyang hinihila eh. So, dito, i-drawing natin yung free body diagram ng tao. Ito yung tao. Yan. Siyempre, meron siyang bigat.
'Di ba? Yun yung 80 times 9.81. Okay? Tapos meron siyang hinihila dito. So may nag-aak sa kanya na tension, no? Ito yung kamay niya, may nag-aak sa kanya na tension. At yun din yung 300. Okay? So ibig sabihin, ito nga yung floor, ito yung ilalim ng beam, 'di ba? Ito ilalim ng beam. Bali ito 'yan. So yung nag-aak dito dapat, nag-aak dito is yung paa niya. Ano yung force dun sa paa niya? Tama ba na yung force sa paa niya, bali yung reaction nitong dalawa? Okay, so mali ito. Dapat yan, dapat ito is yung reaction nung paa nung man. And that is equal to weight ni man plus yung tension na naka-apply sa kanya na 300. Yun yung tama. Okay? So, ibig sabihin, ito dapat ay 80 times 9.81 plus 300. Okay? Kaya sabi ko, pag na-omit niyo yung free body diagram, lalo na pag ganyan, may mga hiwa-hiwalay na katawan, no, or object, pwede kayong magkamali. Okay? So, anyway, again, let's apply summation of moment at A is equal to 0, assuming counterclockwise positive. Unahin ko na tong MA, so MA unknown. Tapos yung weight, which is 200 times 9.81, moment arm is 1.2. Negative kasi clockwise yun. Tapos RM, which is 80 times 9.81. Pwede nyo rin yung computein ahead kung gusto nyo. Okay, tapos ang moment arm nun again is 1.8. Tapos ang rotation ay clockwise. And then you have your 300 na ang moment arm ay 1.2 plus 0.9, 2.1. Clockwise ulit. And this is all equal to 0. And we can solve for MA. So dito, ang adjustment ko lang, tong part na to, second term, hindi lang yan 80 times 9.81. Meron pang plus 300. And so the correct answer is 4.94 kilonewton meter. Kaya yun yung tama sagot. Okay, and then calculate the reaction of the center of the pulley. So, dito, hinahanap niya reaction dito sa center. Dito. Diyan. So, dito naman, kunin natin yung free body diagram ng pulley para makita natin. Although, it's a little bit obvious naman, no? Di ba may tension dito? Ano? 300 ba? 300. 300. Tapos, meron din ditong naka-wrap to eh. Ganyan. So, dito yung tension natin, same lang, 300 din. Tapos, ang hinahanap sa atin, yung reaction dito sa center. So, bali ito, hinahanap. So, yung reaction na yan will be summation of forces vertical, that is just dalawang 300 or 600. Yan na yun. Okay? Kasi wala namang naka-incline. Maliban na lang kung naka-incline to. Naka-incline niya. So, meron pang X component. Di ba? Ito, Y component lang ang meron. Okay? Kasi lahat sila vertical. So, ang sagot natin sa number 2 would be 600. And then lastly, calculate the reaction at A. So, ibig sabihin dito, tinatanong is yung vertical reaction. So, summation of forces lang. So, babalik tayo dito sa free body diagram na to. Number 3, from free body diagram of the beam, we will apply summation of forces X is equal to 0. Ulitin ko para maiwasan yung pagkakamali. Pag tinanong kayo what is the reaction, ang tinatanong ay total reaction dito. Yung vertical tsaka plus yung horizontal. Kaya lang, pag nag-summation ka ng forces along X, wala namang ibang X component. Ito lang. So, 0 yan. Okay, summation ng forces Y is equal to 0. We have, ano yung mga forces? AY, tas downward yung W. Okay, tas downward tong RM. Yan, yung 80 times 9.81 plus 300. Ano pa? Downward din yung T na 300. All equal to 0. So therefore, AY is equal to
200 times 9.81 plus, pagka transpose, magiging positive lang din naman lahat, di ba? 80 times 9.81 plus 300 plus 300. So that should be, in kilonewton, that would be 3.35 kilonewton. Okay, so the answer for number 3 is letter D. Ayan, so that's how you solve that particular problem.